Welcome to Rants TV, Travel and Events. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa Intramuros in Manila. Please samahan niyo po akong mag-update dito sa bubukas lang na Foro de Intramuros. Ito po ay dating Ateneo Municipal. Ito po yung update natin today, May 10, 2025. At ito na po sa harapan natin. Napakaganda na po. The Ateneo Municipal once stood on this site from 1859 to 1945. Ang Foro de Intramuros ay matatagpuan po dito sa Anda Street, corner Santa Lucia and Arzobispo Streets. Yan, napakaganda ng landscape sa harapan. Ang nirestore nga po nila dito ay shell lang po ng building or ruins. Ayan po ang Santa Lucia Street. Diyan po sa kabilang side ang Arzobispo Street. Punta po tayo doon sa Arzobispo Street. Ito po yung kahabaan ng Anda Street. Ang labas po nito ay Lawton. Ayan po ang Museo de Intramuros. At ito sa kabilang side nga po ang Foro de Intramuros. Ayan po ang Museo de Intramuros at Centro de Intramuros. Diyan po dati nakatayo ang San Ignacio Church. Ang Ateneo de Manila University ay dito po unang nakatayo sa Intramuros. Dito po exactly. Nakapag-aral din po dito ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Sayang nga lang po guys, no, kasi ruins lang po ang ni-restore nila. At ginawa nga po ng event center na ngayon ay Foro de Intramuros. Ayan po, nakita nyo po sa loob na napakalaking tent. Kaya kung meron po kayong mga events, pwede na po kayong makipag-coordinate sa kanila. Kasi open for public na po siya. Napakaganda po dito mag-held ng any events kasi historical site po dito sa Intramuros. Talagang napaka-memorable po. Yan, kung gusto nyo mag-hire ng mga kalesa, marami ding ma-hire dito. Ang rate po ng kalesa ay 1,000 pesos para sa mga regular passengers at 800 pesos naman po para sa mga students, PWDs and senior citizen. Ito yung kahabaan ng Arzobispo. Dito naman po sa kabilang side ang Anda Street. Diyan lang po sa bandang unahan ang General Luna Street. The Church of San Ignacio once stood on this site from 1878 up to 1945. Doon lang po sa bandang unahan ng Soriano Avenue, ang main road ng Intramuros. Kung gusto niyo po mamasyal sa Museo de Intramuros, ang entrance fee po ay 150 para sa mga regular visitors at 120 pesos naman po para sa mga students, PWDs and senior citizen. Sa entrance fee po na binayaran nyo ay pwede nyo pong ma-explore ang dalawang museo,
Centro de Intramuros at Museo de Intramuros. Meron din pong free access, yung nga lang yung sa ground floor lang po ang may explore nyo. Dito na po tayo sa kahabaan ng Santa Lucia Street. Marami pong makakainan dito. Ayan po, mga naka-tent. Marami po tayong makikita dito sa kahabaan ng Santa Lucia Street. Katulad ng Baluarte de San Diego, Cuartel de Santa Lucia, Light and Sound Museum, at iba pa. Ito po yung itsura niya sa side ng Santa Lucia Street. Ayan, nakabakod lang po siya na naka-screen. Nakita nyo naman po na napakalaking dome na gawa sa tent. Nakakatawa po tingnan at napakasarap sa feeling na yung mga sinaunang building na talagang nire-restore po nila unti-unti. Kasi part po ito ng ating kasaysayan. Noong May 2, personal na bumisita dito ang ating First Lady, Lisa Araneta Marcos, kasama ang DOT para personal na inspeksyonin at mabisita ang napakagandang Foro de Intramuros na kabubukas lang po. Akyat po muna tayo dito sa Baluarte, Plano Luneta de Santa Isabel. Katapat lang po ng Foro de Intramuros. Yung baluarte na po na to ay nakaharap sa Manila Bay. Marami ding baluarte dito sa kahabaan ng Santa Lucia Street. Dito na side wala pang nakatambay dito kasi mainit pa po. Ayun, doon sa may bandang gilid merong unti sa ilalim ng mga puno. Ayan lang po ang Foro de Intramuros. Napakaganda po niya sa loob. Nakita ko po sa FB. Napakalawak po niya. Dito po tayo dadaan. Diyan sa banaunahan po ay Puerta de Santa Lucia. Dito na side naman po ay golf course. Dito na po tayo sa Puerta de Santa Lucia. Diyan po tayo galing kanina. Ito po yung kahabaan ng Santa Lucia Street. Diyan po sa banaunahan ang Cuartel de Santa Lucia. Pupuntahan din po natin pati Baluarte de San Diego na napakaganda. Ito yung kahabaan ng Leal Street. Kung tutumbukin nyo po ito ay Moralia Street, palabas papuntang Loton. Diyan po sa banaunahan ang General Luna Street na kung saan matatagpuan ang San Agustin Church, the UNESCO World Heritage. Puntahan din po natin mamaya guys pagkatapos po natin dito. Nandito na po tayo sa baba. Ayan po ang Puerta de Santa Lucia. Diyan po tayo galing kanina sa taas. Dito po tayo didiretso. Tutumbukin po natin itong kahabaan ng Santa Lucia Street. Sa bandang dulo po nito ang Baluarte de San Diego. Pupuntahan din po natin guys.
Nandito po tayo sa Galeria de los Presidentes de la República Filipina. Dito pa rin po matatagpuan sa Santa Lucia Street. Shoutout po kay Sir Mike Riley na nagtanong po sa akin na meron daw isang presidente dito na nawala na yung ganyan frame o ano bang tawag dyan. May isang president daw dito na nawala. Tingnan po natin guys. Na nawala daw yung kay former President Emilio Aguinaldo. At ito po sa harapan natin. Ang wala nga po dito sir. Hindi ko lang po alam kung ano nangyari. Basta wala po siya sa ngayon. Ito si Manuel L. Quezon, Jose P. Laurel, Sergio Osmeña, Manuel Rojas, Elpidio Quirino, Ramon Magsaysay, Carlos P. Garcia, Diosdado Macapagal, Ferdinand E. Marcos, Corazon C. Aquino, Fidel B. Ramos, Joseph Ejercito Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Benigno S. Aquino III, and Rodrigo R. Duterte. Ito po yung last na nakalagay dito kay former President Rodrigo R. Duterte. Yun nga, nawala yung kay Emilio Aguinaldo. Dito nakalagay yung mga dating presidente ng Pilipinas. 16 po sila lahat, pang 17 si PBBM. Dito na po tayo sa Cuartel de Santa Lucia. Napakagandang ruins din po ito. Katabi lang po sa gallery ng mga presidente. Ayan po, dyan po tayo galing kanina. Ito po yung Potenciana Street at ito yung Santa Lucia Street. Ito po yung harapan ng Cuartel de Santa Lucia. Sa ngayon nga po ay ginawa nila ng parking area. Ayan po, as you can see, marami nakapark po sa loob. Welcome Cuartel de Santa Lucia, Barracks of the Philippine Constabulary. Para siyang ruins of St. Paul sa Macau. Ito po nag-end ang Santa Lucia Street at yan na po ang kahabaan ng Moralia Street. Punta din po tayo along General Luna Street guys. Puntahan din po natin ang San Agustin Church at Manila Cathedral.
Yan, ito na po yung Moralia Street. Yan, paikot lang po ito. At yan po ang kahabaan ng Santa Lucia Street. Dito na po tayo sa Soriano Avenue. Ito po yung main road ng Intramuros. Ayan po ang sa tapat natin ang Plaza Roma at Manila Cathedral. Time check 7 PM local time. Diyan po sa banuunahan ang Pasig River Esplanade, napakalapit lang po. Yan po ang palabas papuntang Anda Circle. Here at Rojas Boulevard at iba pang mga lugar. Tara guys, tawid po tayo, punta po tayo sa Plaza Roma at Manila Cathedral. Yan, may mga kalesa pa rin dito. Dito na po tayo mismo sa Plaza Roma. Yan, marami pa rin mga tao dito. Marami nga din pong nagko-comment sa previous video natin pag makita nila yung Plaza Roma. Sana daw ma-rehabilitate. Ayan, medyo tumutubo na nga po ang mga grasses dito. Umuulan na po eh. Kaya din siya mamamatay kasi naapakan din po kasi ng mga tao. Dito na po tayo sa harapan ng Manila Cathedral. As you can see, ang dami pong mga tao dito. O diba, nice? Nasaan kayo? Nasaan na kayo lahat? Magpakita kayo, magpakita kayo. Hindi ganun kadaming tao ngayon dito sa Intramuros kasi karamihan siguro umuwi ng probinsya dahil nga election na sa Monday. Kaya vote wisely guys. Ayan naman po ang monument ni Charles IV, King of Spain. Nakaharap po siya sa Manila Cathedral. Dito po tayo sa kahabaan ng General Luna Street. Ayan lang po ang Manila Cathedral. Puntahan po muna natin guys ang San Agustin Church. Pupuntahan po natin doon kung ano ang mga kaganapan. Yung General Luna Street nga ay purely pedestrian na nga po ito. Napakaganda po dito mag-walking. Huwag nyo pong i-miss mag-walking dito guys sa kahabaan ng General Luna Street. Doon po sa bandang dulo ang Fort Santiago. Dito naman po sa opposite side, ang exit po nito ay Rizal Park. Napakalapit lang po dito guys. Kung gusto nyo mamasyal ng Rizal Park pagkatapos dito, pwede pong lakarin actually. Ayan, dito na po tayo malapit sa San Agustin Church. Meron po palang merkadilyo dito. Yan, marami rin mga nagtitinda pala dito. Ayan, oh, mga pagkain. Talaga nangihawa ka dyan sa bote.
Ayan na po ang San Agustin Church, the UNESCO World Heritage. Ayan po sa tapat natin ang Casa Manila. Ayan lang po ang Mercadillo. Dito pa rin po tayo sa kahabaan ng General Luna Street. Meron palang Los Frailes Cafe dito. Ngayon ko lang po napansin yan, bago yata yan guys. Napakaganda niya. Same building po dito sa convent. Ayan po ang harapan ng San Agustin Church, the UNESCO World Heritage. Sarado na nga po kasi 7:30 PM na po. Kahit sa gabi, ang ganda pa rin niya tingnan guys. Guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa Foro de Intramuros, dito po sa Intramuros in Manila. As of today, May 10, 2025. Maraming salamat po sa patuloy niyong support at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas. Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.